Indiana Pacers versus OKC Thunder Game 3 preview and key players. Babawi si Tyrese Haliburton. Phoenix Suns na momroblema kay Bradley Beal at Mikal Bridges kinokonsidera sa Golden State. Sulit at malaking tulong sa bench. Ang NBA Finals ay dadako sa Gainbridge Fieldhouse para sa Game 3 sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers ngayong Huwebes. Umalis ang Indiana mula sa Oklahoma City na may tie sa serye at susubukang samantalahin ang home court sa susunod na dalawang laban. Mayroon silang 6 sa 2 record na panalo o talo at 5 sa 3 laban sa spread bilang host ngayong postseason. Matapos silang lampasuhin sa kanilang ikalawang laban, babalik ang Indiana sa home court bilang underdog pa rin sa Game 3. Ayon sa moneyline odds, may 36% na tsansa ang Pacers na manalo. Ang naging resulta ba ng Game 2 ay dahil kontento na ang Indiana na makakuha ng kahit isang panalo sa OKC? Maaaring naapektuhan nito ang kanilang comeback mindset na karaniwang ipinapakita nila. Bagaman paborito ang Thunder, naniniwala akong may kakayahan ng Indiana na manalo ng direkta sa larong ito. Nagtala si Tyrese Haliburton ng 17 puntos at 6 na assist sa pagkatalo sa Game 2 at karamihan ng kanyang puntos ay nakuha sa ikalawang kalahati nang hindi na sapat ang oras para makahabol. Maganda ang nagiging depensa ng Oklahoma City Thunder laban sa kanya sa unang 2 laro kung saan siya ay may average na 15 puntos at 6 na assist. Hindi naging agresibo si Haliburton sa pag-atake sa field sa mga larong iyon sa OKC na may tig-13 field goal attempts lamang sa bawat laro. Hindi rin siya nakakakuha ng foul shots ni minsan. Matapos ang average na higit 3 free throws kada laro sa unang 3 rounds, nabigo si Hali na makapunta sa free throw line laban sa Thunder. Kung nais ng Indiana na makasabay sa opensa ng Oklahoma City, kailangang kontrolin ni Haliburton ang opensa at pasanin ang koponan sa pag-atake. Kailangan niyang hanapin ang sariling shots at maglikha rin ng oportunidad para sa kanyang mga kakampi. Sa seryeng ito, maayos naman ang ipinapakita ni Haliburton bilang playmaker. Ayon sa advanced stats, nagtala siya ng 13 at 15 potential assists sa unang 2 laro. Ngunit 12 lang sa kabuuang 28 tsansa ang naging aktwal na assist. Kailangan ding gumawa ng mas magandang trabaho ang ibang players ng Indiana sa pagsasamantala sa mga pasang iyon. Sa Game 2, 45% lamang ang naging shooting percentage ng team at gumawa sila ng 15 sa 3 attempts sa first half bago sila bahagyang nakaalpas sa second half. Ang pagbabalik sa sariling court ay makatutulong kina Haliburton at sa iba pa sa Game 3. Sa buong taon ng regular season at postseason, hawak ng Pacers ang ika-4 na pinakamataas na effective shooting rate sa home court at pangalawa sa best assist to FGM rate sa lahat ng playoff teams. Tungkol naman kay Haliburton, nag-a-average siya ng 9.8 dimes per homestand in the postseason, powered by 15.8 potential assists in those showings. Ang kanyang scoring output ay higit 18 puntos kada laro sa Gainbridge Fieldhouse para sa playoffs. Ayon sa mga player model para sa Game 3, inaasahang magtatala si Haliburton ng 17 hanggang 20 puntos at 8 hanggang 10 assists na may posibleng playing time na umabot sa 39 na minuto. Dahil mas dikit ang spread para sa larong ito sa Indiana, ipinapakita ng game script na magiging mas dikit ang laban kumpara sa mga naunang laro, kaya inaasahang sasagad ang kanyang minuto sa court. Sa kabilang balita naman, alam ng Phoenix Suns na may problema sila kay Bradley Beal. Bagamat si Kevin Durant ang malamang na maging sentro ng mga balita ngayong summer, kailangan ding bigyang pansin ng Suns ang sitwasyon ni Beal para sa paparating na season. Si Beal, na nakuha sa pamamagitan ng trade 2 taon na ang nakalilipas, ay hindi pa natutumbasan ng inaasahan sa kanya o ang laki ng kanyang kontrata. At mula nang dumating siya, malaking pagkadismaya ang naging performance ng Suns. Hindi lang naman siya ang may kasalanan, ngunit ang kanyang no-trade clause ay lubos na nagpapahirap sa Suns na basta-basta na lamang alisin siya at naging malinaw ito sa naging proseso ng team sa paghahanap ng bagong head coach kamakailan. May natitira pang 2 taon sa kontrata ni Beal kasama ang player option para sa huling taon. Wala namang ipinapakitang senyales si Beal na gusto niyang umalis kahit pa sinusubukan ng Suns na mahikayat siyang lisanin ang Phoenix. Ayon kay Suns insider John Gambadoro tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Beal,
Ayaw na nila talaga siyang bumalik, pero hindi siya matrade at kung hindi siya papayag sa buyout, maaaring mapilitang manatili siya sa team. Dahil sa laki ng perang utang pa kay Beal, posibleng maging magastos ang buyout depende sa mapagkasundo ang halaga ng magkabilang panig, bagamat maaaring ipaluwag ang epekto nito kung paghahatian sa loob ng 2 taon. Balita ring mahal ni Beal at ng kanyang pamilya ang pamumuhay sa Valley kaya wala talagang insentibo para sa kanya na pumayag na umalis kung ayaw niya. Habang tumatagal ito, lalong lumilinaw na pinagsisisihan ng front office ng Phoenix ang pagkuha kay Beal, kasama na ang kanyang kontrata at ang gulong idinulot ng kanyang presensya. Makikita na lang natin kung makakahanap ang Suns ng solusyon sa lalong madaling panahon. Sa huling balita, nasa kalagitnaan na tayo ng NBA Finals ngunit patuloy pa ring nangingibabaw sa mga balita ang mga chismis tungkol sa susunod na hakbang ng New York Knicks. Sino ang pipiliin nilang maging susunod na head coach matapos ang pagkatanggal ni Tom Thibodeau? Makukuha ba nila sina Giannis Antetokounmpo o Kevin Durant sa isang trade? At kung oo, sino naman ang magiging kapalit sa isang malaking deal na yon? Isa sa mga pinakakilalang posibleng isama sa trade ng Knicks ay si Mikal Bridges matapos ang isang hindi pantay na season kung saan hindi siya naging angkop sa opensa at ayon sa kanya mismo, siya'y labis na pinagod ng coaching staff. Sa kabila nito, nananatili siyang may halaga bilang isang kilalang defender at bilang isang maaasahang ikatlong scorer. Bagamat maaaring hindi na siya kasing halaga sa mata ng Knicks gaya noong ipinagpalit nila siya kapalit ng 5 first-round picks mula sa Brooklyn Nets. Ayon kay Dean Simon ng The Sporting News, posibleng piliin ng Knicks na magsimula muli pagdating kay Bridges at kinikilala siya bilang isang mainam na kasangga ni na Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green at ng iba pang miyembro ng Golden State Warriors. Ang kanyang kakayahan sa depensa at opensa at ang pagiging mas bata kumpara sa iba pang Warriors stars ay maaaring magbigay ng panibagong sigla sa team. Nag-ambag siya ng 18 puntos at 4 na assists sa isang kahangahangang 57% effective field goal percentage, ayon kay Simon, at maraming dahilan para maniwala na maaari siyang mag-fit ng maayos kina Curry, Butler at Green sa ilalim ng offensive system ni Coach Steve Kerr. Dahil maaaring mag-expire na rin ang kontrata ni Bridges, may potensyal ito na makakuha ang Knicks ng mga batang versatile na role players upang palakasin ang kanilang bench, isang kahinaang bahagi ng team na palagi ang umaasa ng sobra sa kanilang starting five. Sa imahinasyong trade, nakikita ng analyst na makukuha ng Knicks sina Buddy Hield at Moses Moody bilang complementary guards, pati si Trayce Jackson-Davis, isang young big man na hindi nabigyan ng sapat na pagkakataon sa Golden State rotation. Ang mungkahing trade ay maaaring maglapit sa Knicks sa pagkakaroon ng isang mas balanseng roster, bagamat maaaring hindi maabot ng mga fringe rotation players ang potensyal ni Bridges sa malalaking laban kung saan limitado ang minuto ng bench players. Makakatulong agad si Bridges sa Warriors, ngunit kailangang tiyakin ng Knicks na ang kanilang makukuhang kapalit ay tunay na makakatulong sa kanilang layuning maging contender sa susunod na season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?